Kumalat ng malayo ang kanyang reputasyon. Isang araw, habang siya ay nanghuhula tulad ng dati, ang pinakamaganda at pinakamakapangyarihang babaeng demonyo sa mundo ay lumapit sa kanya. Mas hindi inaasahan, nahulaan niyang magiging ina ito sa hinaharap at ang ama ng bata ay walang iba kundi siya. Nang marinig ang hula, nagalit ang babaeng demonyo, gustong siyang patayin upang mapigilan ang katuparan ng propesya. Sa kabutihang palad, may protektibong anteng-anteng si Jiang Ju, na nagpapahintulot sa kanya na pansamantalang makatakas. Gayunpaman, hindi sumuko ang babaeng demonyo at inutusan ang isang masusing paghahanap sa kanya. Paano magtatapos ang lahat? Sama-sama nating suriin ang kwento. Ang kwento ay nagaganap sa isang sinaunang panahon kung saan ang mga tao ay nakatira pa rin sa mga may pader na lungsod. Ang mga lalaki ay may mahabang buhok at lahat ay nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan. Ito ang silangang distrito ng Chiang City sa Luo Qin Kingdom. Ang ating pangunahing karakter na lalaki, si Jiang Ju, ay orihinal na isang natatanging kabataan ng ika-21 siglo, ngunit sa kung paano man ay nalipat siya pabalik sa panahong ito at naging isang nakakainip na manghuhula. Nagtataka pa rin siya kung bakit siya nalipat sa isang mundo na may mga demonyo, multo, at immortal, at nagising pa ang tinatawag na Heavenly Mandate System. Ang sistemang ito ay nagpapahintulot sa kanya na makita ang nakaraan at hinaharap ng iba, ngunit nangangailangan ito ng pagkonsumo ng mga integral points. Kailangan niyang maghanap ng magagaling na kayamanan sa lahat ng dako upang ailay dito. Gayunpaman, maaari lamang siyang manghula para sa iba at baguhin pa ang kanilang kapalaran. Ngunit hindi siya maaaring manghula para sa kanyang sarili. Bukod dito, kahit na naiintindihan niya ito, pakiramdam pa rin niya ay may mali sa sistema. Kaya, patuloy siyang nagbubuntong hininga. Habang nag-iisip siya, isang boses ang nagpukaw sa kanya, "Oy, kaya bang hulaan ng panghuhula ang pag-ibig?" Mabilis siyang sumagot, 10 barya. Ang customer ay isang kalbong tiyuhin na may nakaumbok na tiyan, may dalang kung ano sa kanyang balikat. Sa pagkakita ng kanyang ordinaryong anyo, naisip niya ng nalulumbay, immortal ba siya? Malamang walang kayamanan para sa akin na ibibigay sa sistema. Umupo ang lalaki, mukhang naiirita, tama ba? Napakamahal. Siyempre, hindi pa siya naging sapat na mayaman upang mandayin ang iba. Kung ang panghuhula ko ay hindi tumpak, maaari mo lang basagin ang aking pwesto. Sa maliit na mesa na natatakpan ng pabilog na tela na naglalaman ng simbolo ng yin-yang at ilang barya, ang karaniwang kagamitan ng isang manghuhula, iniabot niya ang isang piraso ng papel at isang panulat. Sinabihan ng lalaki na sumulat ng isang karakter o gumuhit ng isang bagay. Sa kung paano man, ang matipunong lalaking ito ay gumuhit ng isang pagong na mukhang napakabobo. Marahil ay hindi siya nakapag-aral. Kaya sa halip na sumulat ng karakter, gumuhit siya ng pagong. Gayunpaman, kahit ano pa ang hugis, mayroon itong gamit. Hawak ang papel sa kanyang kamay, nakaramdam siya ng agos ng enerhiya na nagmumula sa guhit. Nahuhulaan ba nito ang Heavenly Mandate para kay Jiao Deo? Ang hula na ito ay kumokonsumo ng isang integral point. Pagkatapos, ang buhay ng lalaki ay nagsimulang lumitaw ng malinaw sa kanyang isip, 0 taong gulang, isang sanggol na lalaki ang ipinanganak sa Yoto Village. Ang kanyang ama, si Xiao Erga, ay pinangalanan siyang Xiao Deo. Sa edad na 16 pa lamang, si Xiao Deo ay naging isang baluktot na bastos, na nag-uudyok sa kanyang mga kaibigan na sumilip sa paliligo ni Lu Guofo at binigtisa. Isang puno at binugbog ng kasintahan ni Lu Guo bilang parusa. Sa edad na 30, napakasama ng reputasyon ni Jiao Deo sa nayon. Walang dalaga sa nayon ang gustong magpakasal sa kanya. Sa edad na 50, nakaranas si Jiao Deo ng kamalasan at namatay sa kamay ng mga bandido, hindi kailanman nag-asawa o nagkaroon ng pamilya sa kanyang buhay. Parehong ang nakaraan at hinaharap ng taong ito ay lumilitaw sa kanyang ulo, ngunit nag-aatubili siya. Tapusin ang simulasyon. Baguhin ko ba ang kanyang kapalaran para sa kanya? Ang pagbabago ng kanyang kapalaran ay kukonsumo ng 10 merit points mula kay Xiao Deo. Ang kanyang kasalukuyang merit points ay 3 lamang, ngunit maaari kong piliing ubusin ang aking sariling merit points na may kasalukuyang points na 89,539. At marahil ay nagsasayang siya ng oras. Nagbuntong hininga siya ng komportable na may desisyon. Huwag kang magpatawa, siya ay isang nagdadaan lamang.
Bakit ko sasayangin ang aking merit points para baguhin ang kanyang kapalaran? Ang sistema ay nag-anunsyo, ang host ay nakialam sa heavenly mandate. Maaari mong piliing itago ang mga lihim ng langit. Kasama sa mga gantimpala ang minus 100 merit points at ang pagsubok ng 3 kalamidad. Nakialam ka sa heavenly mandate. Kung pipiliin mong ibunyag ang mga lihim ng langit points at pumili ng isa sa mga sumusunod na parusa, 1. Karanasan sa pagsilip ni Xiao Deo. 2. Kasanayan sa pagpanday ni Xiao Deo. 3. Panloob na kasuotan ni Luafo. Ngayon, naging berde ang kanyang mukha. Hindi lamang ang desisyon kung oo o hindi, ngunit pagkatapos ng kakaibang pag-alingaw sa kanyang ulo, mayroon siyang maraming pagpipilian na dapat isaalang-alang. Ano ang kakaiba? Sinabi ko na may problema ang sistemang ito. Ang normal na panghuhula ay nangangahulugang hindi mo maaaring ibunyag ang mga lihim ng langit. Ito lamang ang pumipilit sa akin na sabihin ang katotohanan. Kung sasabihin ko, makakakuha ako ng mas maraming merit points at espesyal na gantimpala. Kung hindi ko sasabihin, gagantimpalaan ako ng 3 kalamidad. Mamamatay ng walang libingan. Pinigil niya ang kanyang utak sa pag-iisip hanggang sa sumakit ang kanyang baba. Nang magmadali ang lalaki sa harap niya, aba, ano na? At kailangan niyang ibuka ang kanyang bibig, narinig mo na ba ang palaka na Hamyuni? Ang kanyang tanong ay matagumpay na nagpabalik ng tanong sa kabilang panig, ano ang sinasabi mo? Marahil ay nakapagdesisyon na siya. Itinaas niya ang kanyang daliri at iniling-iling ito, at sinabing, Gu, 2 tunog na hamafanak sa mag-isa. Kinumpirma niya na nangangahulugan ito na walang pag-ibig. Ang taong ito ay talagang sabik sa isang pag-ibig. Nang marinig siyang magsalita, mas lalo siyang nagalit at kumilos ng padalos-dalos. Galit siyang sumigaw, pumunta ka sa impyerno. At binaligtad ang kanyang mesang panghuhula. Nagkalat ang mga kagamitan. Hindi niya alam ang gagawin, gaano man siya kakomportable. Mga tao sa mundong ito, bakit sila napakainip? Nagsalita lamang siya ng malabo, hindi ibinunyag ang lahat. Ngunit ang virtual system ay nagpasya na ibinunyag mo ang mga lihim ng langit. Tumanggap ng parusa, merit points plus 10 points. Kasanayan sa pagpanday ni Xiao Deo. Sa kabutihang palad, nakatanggap siya ng mas kapaki-pakinabang na kasanayan kaysa sa 2 pa. Gayunpaman, ayaw niya at kinaway ang kanyang kamay. Kaya na, paano ang 2 pang tao? Lumalabas na sa kanyang isip, ang sistema ay pinatao. Nang mapansin ang kanyang inis, na wala ito, nalalo siyang napagod. Nagpapanggap na patay na naman, pinipilit akong manghula para sa 3 tao araw-araw. Sa kanyang isip, kailangan niyang harapin ang sistema na nagloloko. At ang mga tao sa mundong ito ay hindi hahayaan siyang maghanap ng iba para manghula, ngunit ang iba ay kailangang lumapit sa kanya. Napagtanto niyang walang darating para manghula sa lugar na ito pagkatapos ng gulo na ito. Kaya, inimpake niya ang kanyang mga gamit, isinukbit sa balikat, at nagpunta sa ibang lugar. Nag-aalala rin siya tungkol sa kanyang tuwirang bibig. Natatakot siyang walang lumapit sa kanya para manghula. Maaari lamang siyang magpunta sa West District upang subukan ang kanyang kapalaran. Maraming tao doon at siguradong mayroong hindi makapag-isip ng maayos at kailangang magpunta sa manghuhula. Nagpalit ng eksena sa ibang lugar kung saan sumisikat din ang araw. Mas maraming bahay dito at mas matataas din ang mga bahay, nakatayo malapit sa isa't isa na may maraming patong ng mga bubong na baldosa, na napaka-convenient para sa paggalaw ng isang saksakan na pulang buhok na babae na nakasuot ng damit na may hiwa sa hita. Siya si Tu Yao Chihongdan na may ganitong pulang buhok at kulay ng mata. Siya ay may kulay rosas na mukha na parang bata. Hindi ko inaasahan na madaling makakuha ng kayamanan ng 10,000 Demon Kingdom ng ganito. Mas hindi inaasahan, itinago ng Heavenly Demon Lord Chu Shaolan ang lihim. Mukhang kakabalik lang niya mula sa isang mapanganib na ekspedisyon. Habang masaya siya sa kanyang nakamit, may kung ano mula sa bubong ang